Ano po ba yung talagang picture ng true success? Because the world defines success, yung the more you have, the more successful you become. Pero sabi naman po ng Bible, iba po yung picture ng success. Yan po pinag-aaralan natin ngayon. Sabi po sa isang verse na pag-aaralan natin, peace is better than having all the wealth in the world. Ano po ang silbi ng malaking bahay pero hindi nag-uusap yung pamilya. May makilala akong ganun eh. Nung lumaki yung bahay, naging mansyon, hindi na sabay-sabay kumain dahil may kanya-kanyang buhay na bawat kwarto. Ano mangyayari kung ang laki-laki ng kusweldo mo, puro anxiety ka naman araw-araw para ma-maintain yung pasok ng pera at madagdagan pa. Marami nga tayong followers sa social media, pero empty, malungkot ka at nag-iisa pagkagabi. Sabi po sa Kawikaan 15:16, mas mabuti pang maging mahirap na may takot sa Panginoon kaysa maging mayaman na ang buhay ay puno ng kaguluhan. Sabi niya, better is poor na may fear of the Lord. Now, I'm not saying po na dapat tayo maging poor or magsumika po tayo. Pero sinasabi lang po rito, kinukumpare po ng wisest man ever lived, si Haring Solomon, kung merong mahirap na may takot sa Diyos at merong mayaman na walang Diyos at puno ng kaguluhan, dito na lang ako sa may takot sa Diyos. Yun po sinasabi niya. Because some people are rich externally, panlabas, nakita-kita sa Facebook, kitang-kita sa Instagram nila, pero sa loob, punong-puno ng kaguluhan. Biblical success po includes peace, joy, contentment, yung mga bagay po niya na hindi mabibili ng pera. Because success without peace becomes another form of slavery. Akala mo, mayaman ka, nasa lahat ng pera, pero alipin ka pala ng pera. Money can buy a bed, somebody once said, but not sleep. It can buy a watch, pero hindi time. It can buy medicine, but not healing. Money can buy a house, but not a home. Okay? Kaya po, ang tanong, Brad, saan makakabili ng peace na yan? Ang problema kasi pilit nating inaalis sa equation yung problema sa buhay natin. At feeling natin, pag wala ni problema, magkakaroon na ako ng peace. Sino sa inyo, tumagal ka ng edad mo ngayon na nawala ka, zero ka na problema? Wala po. Because peace is not the absence of problems. It is being in the presence of God. So let me end. It is the understanding na si Lord, na sinasamba natin, ang may control ng lahat ng outcome sa buhay. Ilagi ko sinasabi, soberenya ng Diyos. He is in full control of the outcome. Kaya sabi rin ni Jesus sa isang verse, peace I leave you, my peace I give to you. So hindi po siya nabibili, hindi siya na-acquire. Ang peace po is a byproduct of being in the presence of God. Pag tayo po'y nasa presensya ng Diyos, sinusunod mo yung mga kautusan ng Diyos, may peace ka, hindi ka papatawag sa Senado. Kasi sinunod mo lahat ng katuruan ng Diyos, you have the truth na that your God will protect you because you obey Him. Again po, gusto ko lang kayo encourage, Kawikaan 15:16. Mas mabuti pa maging mahirap na may takot sa Panginoon kaysa maging mayaman na ang buhay ay puno ng kaguluhan. Tayo manalangin, Panginoon, ang bansa po namin ay nasa gitna ng matinding kaguluhan, confusion, maraming mga claims kung sino at kung saang partido ka ganyan. Napakagulo, Lord. Kasi nga, Lord, nakakalimutan ka namin. As a nation, Lord God, kami pa naman ang sinasabing only Christian nation sa Asia, and yet, isa kami sa pinaka-corrupt at pinaka-magulo in terms of integridad. So Lord, tulungan mo kami, Lord God. Hindi lang mga politiko, kami, Lord, mga individual, mga negosyante, mga estudyante. Lord, kami rin, Lord, ay may pagkukulang, Lord, sa pagdating sa integridad. Kaya, Lord, tulungan mo kami, Lord God, magkaroon ng takot sa iyo. Yung takot in a healthy way. Yung takot na malabag namin ang kautusan mo at magkaroon kami, Lord God, ng kumusyon at gulo sa internally. So, Lord, teach us to follow your ways. In Jesus' name, Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.